Hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hinginin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mayor Ferdy, Mayora Jonah, Mayora Sonia, at ang lahat ng mga mananampalataya, siyempre mula sa aming parokya, ang Immaculada Concepcion, at ang mga mananampalataya dito sa San Agustin. Tayo ngayon ay nasa pang-anim na araw na ng ating nobinaryo para sa ating Pista ng Bayan ng Baliwag at siyempre po sa ating ring patron na si San Agustin. Sa ating unang pagbasa, nakita natin meron ng conflict na nangingibabaw. Sina San Pedro at ang mga apostol, si San Pablo, si Bernabe, at iba pang mga kasama ni San Pablo. Meron ng tila baga, alitan, hindi personal, kundi alitan ng kanilang pagbimisyon, ng kanilang gampanin. At ano yon? Sino ba ang ituturing ng mga mananampalataya? Kasi ang mga Hudyo ay sila'y sinasabi nilang kami lang. Apostol nga si San Pedro sa mga Hudyo. Pero binuksan ni Kristo ang pintuan para sa mga Hentil. At dito nga nangangaral si San Pablo kasama si Bernabe at si Juan Marcos. Ngayon, dumadami na rin ang mga Hentil, ang mga Gentiles. Sinasabi ng mga Hudyo, aba, tatanggapin ba natin sila? Bakit? Ano ang issue? Pagtutuli. Yun lang. Sabi, kailangan magpatuli muna ng mga Hentil bago sila tanggapin bilang mga mananampalataya. Sabi ni San Pablo, hindi. Sapagkat ito'y hindi parte ng kabanalan at pagsunod kay Kristo, kundi ito'y isang kultura at tradisyon. Hindi dapat. Kaya mayroong pagtatalo. Kaya ano ginawa ni San Pablo? Pumunta siya sa Jerusalem para makipag-usap sa mga apostol, lalo na kay San Pedro. Ito yung tinatawag sa ating inang simbahan na Council of Jerusalem noong taong 50 AD o Apostolic Council. Ang konsilyo sa ating simbahan, ito'y pagtugon, pagsagot sa mga problema, sa mga pinagdaraan ng mga issue sa ating simbahan na para mapag-usap-usapan. Ayun, kaya nagkaroon ng Council of Jerusalem. Pag-uusapan, sino ba ang ituturing nating mga mananampalataya? Ang mga tuli lang ba? O kahit hindi tuli, katulad ng mga Hentil? Kailangan ng dialogo. Kailangan ng pag-uusap. Sa dialogue, ito yung meeting of horizon. Pagtatagpo ng mga pananaw, ng prinsipyo. At matapos magkaroon ng pagtatagpo ng mga pananaw, prinsipyo, kaisipan, dito magkakaroon ng understanding, pagkakaunawaan. Kaya,
sa ating ebanghelyo, ito yung narinig natin na ebanghelyo last Sunday, ano sinasabi ni Kristo? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ano ang mahalaga sa mga sanga? Para siya'y manatiling buhay, magkaroon ng bulaklak at magkaroon ng mga bunga, kailangang nakaugnay sa puno. Hindi pwedeng nakahiwalay. Pag ito'y nakahiwalay, mabubulok. Anong gagawin? Puputulin, itatapon, ikaw ay susunugin na lamang. Kaya kailangang manatili ang pagkakaugnay sa puno. Nang sa gayon ay ikaw ay magkaroon ng bunga, magkaroon ng kapakinabangan. At dito, ikay maituturing na kabahagi ng isang puno kapag ikay nanatiling nakaugnay sa pinakapuno bilang isang mga sanga. Mga minamahal ko, kung pagsasamahin natin ang unang pagbasa at ang ebanghelyo, yun rin naman yun, di ba? Pagkakaugnay. Pag nagkakaroon ng ugnayan, nag-uusap. Kahit naman, siguro, at alam ko, sa amin, sa sangguniang pastoral, nag-uusap. Kahit virtual meeting, kailangan mag-usap. Kasi mayroong mga programa, mayroong kailangan gawin. Father, ano po gagawin natin sa community pantry? O sige, ganito na, iaayos na natin yan. O, kailangan magkaroon ng pag-uusap. Ano ba ang opinion nyo tungkol dito? Father, ganito po. Mas maganda po siguro ganyan, makipag-ugnayan tayo sa barangay para maging katuwang natin sila. Merong mga pag-uusap-usap sa simbahan. Kahit sa aspetos, sigurado, ng ating pamahalaang bayan, ang pag-uusap. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi pwedeng nakahiwalay sa ulo. Hindi pwedeng bahala ka na, ako na bahala sa buhay ko. Hindi. Hindi uunlad ang ating bayan kapag kanya-kanya tayo. Pero nakikita natin ang kaunlaran ng ating bayan dahil merong pagkakaugnay-ugnay. Merong koneksyon sa isa't isa. At yun ang ipinakikita sa ating unang pagbasa kung bakit nagkaroon ng pagkakasama-sama ng desisyon, kung paanong ituturing na isang mananampalataya ang isang tao, hindi dahil sa sumunod lamang siya sa itinatakda ng kultura at tradisyon, kundi siya isang binyagan at sumusunod kay Kristo. Kaya sinasabi sa ating ebanghelyo, kailangang ikay nakaugnay sa puno nang ikay mamunga. Pagkakaugnay-ugnay nang sa gayon magkaroon ng bunga. Simulan natin yan sa pamilya. Di ba sa pamilya, ganun rin? Nag-uusap-usap, lalo na minsan pag kumakain, pag-usapan natin, ano ba ang problema? Sasabihin ng magulang, anak, ano plano mo sa buhay? Ano gusto mo? Sige, suportahan ta ka. Susuportahan kita. Kung ano gusto mo. Mami, ito gusto ko. Daddy, ito plano ko. O sige, ganito gagawin natin. So after ng pag-uusap, merong nabuong desisyon. Merong naging bunga. Merong naging kapakinabangan. Hindi maghihiwalay ng magkakaaway-away. Hindi po. Merong laging collegial decision. Pag nag-usap-usap, maaring sa umpisa'y magkakaiba ng pananaw, prinsipyo, pagtingin. Pero paglabas nyo ng silid pulungan, kung ano ang napag-usapan, yun na ang paninindigan. Yun na ang yayakapin. Yun na ang sasabihin mo, eto. Hindi mo sasabihin, ako nga ayoko ng ganyan eh. Ewan ko ba sila? Hindi. Meron na kayong napag-usapan. At ipinaaalala sa atin ito ng ating mga pagbasa. Ito ang dapat namumutawi sa ating pamayanan, sa ating simbahan, sa ating pamilya. Laging ganito. Pag-uusap, pagtatagpo ng mga pananaw, opinyon, desisyon, at sa kahuli-ulihan, merong bunga na magiging maganda para sa common good, sa kabutihan ng mas nakararami.
Kaya dapat, di ba, laging merong pagsunod. Mukha ng halimbawa, mga anak, susunod sa itinatakda ng mga magulang. Sumusunod tayo sa mga protocols na itinatakda sa atin. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo. Ano mangyayari sa atin, di ba? Ganun rin sa simbahan, sa patakaran natin. Hindi pwedeng si Father lamang. May sinusunod kami, ang ating obispo. Nakaugnay kami sa ating obispo. Sapagkat sa pag-aaral naman ng ating inang simbahan, ang kura paroko sa lahat ng mga parokya ay ang ating obispo. Ang pinakaulo sa buong diocese, ang ating obispo. Kaya yung kanyang isipan, yung kanyang puso, yung kanyang programa, yun ang natutupad sa mga gawaing pangparokya. Mga minamahal ko, sa pagpapatuloy natin ang banal na pagdiriwang na ito ng ika-6 na araw ng ating nobinaryo para sa pagpaparangal natin sa ating mahal na patron na si San Agustin at gayon din sa ating pistang bayan, hinahamon tayo na dapat lagi tayong nakaugnay. Nakaugnay sa ating pamilya, laging nakaugat sa pamilya. Nakaugnay sa ating inang simbahan. Nakaugnay sa ating pamayanan. Hindi tayo mabubuhay ng ikaw lamang. Mamamatay, mabubulok kung ikaw ay nakahiwalay. Kaya dapat laging ikay nakaugnay, nakikipagtulungan, sama-sama, nang sa gayon magkaroon ng pamumunga ang ating pamayanan, ang ating inang simbahan, ang ating tahanan. At sa ganitong diwa, mga minamahal ko, halinang ipagpatuloy natin ang ating banal na pagdiriwang. Amen.